Saan yung gowns mo? Diyan ba? Tama pala ako. Okay, ulit. Yan! Joke lang. Yun na! Grabe! Good morning mga kapatid. Nandito ako sa loob. Ayan, behaved ako ngayon, di ba? Ilabas lahat ng kababaihan. Talaga. Mami Boots, ikaw talaga iniisip ko, kailangan, di ba, poise and demure. Yes, the inner. Dahil nako mga kapatid, ito Santa Cruzan na first time ko po, kaya magpapasalamat ako sa ating guest. Tawagin na natin ang artist behind this elegant Santa Cruzan gown, Marvin Garcia. Good morning, kapatid. Halina kayo. Join us. Grabe. Unang-una maraming salamat sa inyo dahil ito ay first time sa aking 50 plus years in existence. Ngayon lang ako nakapagsuot ng hula hoop. 5 hula hoop. Diba? Pero alam mo, 20 pounds na kabigat na. Hindi, Mama Chicks, bagay na bagay. Reyna na Reyna ang dating mo. Wow! Naku, ito ay isa lang sa napakaraming creations ni Marvin. Yes. Yes, Santa Cruzan is your pinaka-busy na season. Yes, opo. Sige, tell us about the mga creations na dala mo today. Okay, actually, ito pong mga dala ko pong creation ngayon ay isa po sa mga the best po ng mga Bulakenyo dahil po sa Bulacan po talaga nag-start ang first ever Flores de Mayo. Kaya po medyo modernized po yung mga design natin pero yung kultura po ng mga Pilipino ay hindi pa rin po nawawala dahil po sa mga Filipiniana styles. Pero ang mga details po nito natin ay gumagamit na po tayo ng mga beads and then imported materials. Pero the essence of being a Filipino woman and also the barong ay andoon pa rin po at hindi nawawala. And I love the details, ha. Alam mo talagang pinaghirapan. Look at this. So, yung suot ni Mami Chiki lang, tingnan mo. Alam mo, mga ilang buwan po yan ginawa. Actually, yung preparation ng mga materials ang medyo matagal. Inaabot siya ng mga 2 to 3 months. Yes. Pero yung production talaga nito, kaya po namin gumawa ng mga 3 to 7 days. Ikaw lang ang may kaya nun. Actually, yung buong team, Marvin. po namin. Diba? Marvin, you've been doing this for 20 years. Yes. At nakilala ka sa mga napakagandang mga creation mo. Yung mga gown. Dahil yung iyong disenyo, patok na patok. Hindi nga seryoso. Di ba? Paano mo naisip na, to make every gown and also yung panlalaki look different and may tatak mo? Yes, siguro po kasi medyo ang mga designer po kasi may kanya-kanya po talagang pagkakakilala na yan eh. So ako po talaga, I think, mas nakilala po ako sa mga ball gowns and also the details. Ang inspiration ko lang po talaga yung, minsan hindi ko na rin talaga, kahit ako minsan naguguluhan na rin ako sa sarili ko kung paano ko ba naisip ko. Basta pag may nakita akong materials, kung ano na lang po yung magawa ko, that yun po yung pinagpapasalamat ko kay Lord na yung talent po talagang binigay niya sa akin. Talaga. Naku, Yes, opo. I wanna go back po doon sa time na nagsisimula ka pa lang. What made you decide na i-pursue ang fashion, di ba? Actually, bata pa lang po talaga ako. Ito na talaga yung fashion ko. Gusto ko na po talaga. Hanggang sa namasukan po ko sa mga dress shop and then dumating din po yung time na, ayun, nagsimula na po ako ng sarili ko. When I was 18 years old po, na nag-start po ako nito. And then, nag-try lang po ako sa bahay lang po namin. Ayun, medyo nakuha naman po ng sipag at syaga. Kaya nagtuloy-tuloy po at hanggang ngayon, eto pa rin po ako. Ito, tinitignan nila yung sa lahat ng mga dinala mo dito. Oo. Yung sa akin ba yung nanalo? Ito ba yung pinakamahirap? Or parang natatalo yata ako dun sa, Yung pula. sa Princess in Red? Oh, hindi. Sige, please, isa-isahin natin yung mga dala-dala mo. Ito pong mga dala kong gown na to ay para represent po ng flag of the Philippines. Pero medyo modernized style na po. For example, this white po ay ginamitan ko po siya ng mga anahaw leaves para nandoon pa rin yung pagiging dating ng mga Pilipino. Oo nga. And then the design and the kalado embroidered, talaga pong sumikat din po sa bayan ng Bulacan. And then the modern barong din po, we use pinya fabric. And then, dahil nga po medyo modern na tayo ngayon, dati po kasi embroidered lang talaga usual pag mga barong ng lalaki. Nilalagyan na rin po namin ng mga beads and Swarovski crystals po. Marvin, sa lahat ng iyong mga creation dito, dahil napakaganda, iba-iba nga yung itsura at dating. Ano yung pinaka nahirapan ka, kung nahirapan ka man, yung challenging para sa Siguro ito pong nakabihis sa mannequin kasi bukod po sa medyo pricey po talaga siya. Talo ko sa Made of- mannequin. Made of diamonds and made of Swarovski crystals. And then, yung gold threads po niya made of 10K gold threads po. Kaya medyo mahirap po talaga siyang gawin. Kung mapapansin niyo po, siya po yung pinakasimple yung design pero
very elegant po sa lahat ng dala namin. Siyempre, ang gusto malaman ng mga marites, di ba? Kung papresyuhan mo yan, magkano Magkano kaya? ba yan? Ay, hindi pwede sabihin ata. Hindi, kasi Pag-uusapan na lang daw. Opo. Basta nasa 6 figure. Oo. Oo daw, oo. Yes, Tanongin naman opo. natin sila, ano Oh, yung sige. feeling naman ng dahil, sino gusto sumagot? Dahil suot nyo, gawa ni Marvin. Yan. It's an honor po, especially kilala lang po si Tito Marbs sa 20 bayan po years. ng Bulacan. Oo. Hindi lang po sa bayan, kundi sa iba't iba pa pong lugar sa Pilipinas. Kilala. Nare-represent din po niya yung culture and na e-enhance pa po niya lalo. Yeah. Lalo na pagtitibay yung culture ng Pilipinas. Correct. Yeah, no, I agree. You? I am wearing the honor and the pride of the Bulakenyo, and that is what I feel right now. I feel like a princess and wearing Tito Marvin's gown. Grabe, no? And you make them feel special, Tito Marvin, kasi talagang, yun nga, sabi nga nila, they feel special wearing your creation. Yes. Tito Marvin is such a great designer in Bulacan, and I am proud Bulakenyan na nagsusuot ng kanyang Oo naman. creations, and the best. The Oo, best talaga. talaga. Ikaw, ano naman yung ano, dahil sa'yo to yung pinakamahirap eh. Okay ba? Oh. Ano to? Honor. Okay. Speechless! Dito mo sa sobrang ganda. Sobrang ganda. Speechless siya. Oo. Ito, ito. Yan siya, si ma'am. Ang mga kasuotan na to ay para sa akin refleksyon ng ating pagka-Pilipino. Pinapakita nito at sinasalamin ang ating kasaysayan at pinagmamalaki ko na makapagsuot ng gown na gawa ni Tito Marvin na talaga namang pride ng mga Bulakenya. Pwede na, o pang Miss Universe. Ready na ako sumagot. Alam niyo po, for a first timer like me, ang masasabi ko lang po talagang napakasakit dito. Talagang hinila nila. Dito nyo nararamdaman yung bigat. Tapos mga 4 na hula hoop po yung nasa ilalim. Hindi po pwede umihi, kaya iihi na kayo agad. Yun talaga yung concern po, nakasinyalas na ako sa loob. Pero talagang, pati dito, kailangan talaga kahit nararamdaman nyo yung bigat na inyong suot, aura pa rin. Hindi po biro ang maging Reyna Elena sa Santa Cruzan. Totoo. Thank you. Thank you so much for the experience. Naku, nakakatuwa talaga itong mga designs, may creation po. Ano na ang na-envision mo for the year 2026? Siguro po kasi every year po talagang naiiba po yung trend ng fashion. Pero sana po, ang gusto lang po namin mangyari, dahil po ang first ever Flores de Mayo po ay ginawa po talaga sa aming bayan sa Bulacan, Bulacan. Yes. Kaya po ang celebration po ng Flores de Mayo sa amin ay talaga pong, kahit po sa ibang bayan, talaga pong pag sinabing Bulacan, iba po talaga ang celebration sa amin. Sana po, kahit po nagtutuloy-tuloy po at nagbabago po ang modernong panahon, ay hindi po makakalimutan yung kultura po ng mga Pilipino na pinamana po sa atin. Represent! At yun po yung gusto kong i-maintain lagi. Yes! Represent talaga. Maraming salamat. Saan kanila pwedeng bisitahin, Marvin? Opo, ang shop ko po ay located po sa bayan ng Bulacan, Bulacan, number 29, Camino May Santol, Bulacan, Bulacan. At pwede niyo pong i-visit yung page ko, Marvin Garcia Collection. At Marvin Garcia po yung aking social media accounts, Instagram and everything. Siguro po ang tagal bago makapagpa-appointment sa inyo. Naku, Sa hindi sobrang naman. dami. Hindi naman po, marami naman po akong mga katuwang din po ng mga katuwang po sa aking negosyo na mga kasama ko rin pong tumutulong po sa akin. Hindi lang Santa Cruz, I'm sure all the Yes, special opo. events, kung if you want to feel like a princess. Yung wedding gowns and Pwede lahat ng mga din. formal wears po. Oh, that's nice. Galing. Ano, Dok? Pati ba sa lalaki, parang meron ding kasamang yung parang nag-iiba yung feeling mo pag sinuot mo na yung Oo, Mami Chiki. Komportable. Oo. Parang feeling ko prinsipe ako. Oh, di ba parang- sa Little Mermaid? Yes, Si Prince Charming. and I feel honored na isuot ito. I feel honored like an honor Di ba parang student. Alright. Maraming Transform. salamat po Thank you sa so much, inyo. Vicky. Thank you so much! Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.